Kumusta mga kalakbay sa pananampalataya? Maligayang pagbabalik sa ating serye. Minsan ba, sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong mga pinagdadaanan? Tila ba ang bawat araw ay may dalang bagong bigat, bagong pagsubok, at hindi mo na alam kung saan kukuha ng lakas? Alam mo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sandali ng pag-aalala. Mga gabing hindi makatulog dahil sa dami ng iniisip. Mga umagang sasalubungin ng takot sa kung anong haharapin. Minsan, ang mga alalahanin ay parang malalaking alon na handa kang lunurin. Iniisip natin ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating kinabukasan. At sa bawat pag-aalala, unti-unting nauubos ang ating kapayapaan. Tingnan natin ang isang batang babae na ito. Ang kanyang mga balikat ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Ang bawat anino ay tila isang dambuhalang problema. Ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba. Ganyan ang pakiramdam kapag hinayaan nating lamunin tayo ng anxiety para tayong nasa isang madilim na silid, naghahanap ng kahit maliit na sinag ng liwanag. Pero sa gitna ng kadilimang ito may isang pag-asa, isang paanyaya na lumapit. Nang siya ay lumuhod, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang manalangin, isang pambihirang pagbabago ang naganap. Hindi dahil biglang nawala ang kanyang mga problema, kundi dahil may nahanap siyang higit na makapangyarihan kaysa sa mga ito. Ito ang sinasabi sa atin sa Aklat ng Filipos, Kabanata 4, Talata 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng isip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakaganda, hindi ba? Ang utos ay malinaw, huwag kayong mabalisa. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Binibigyan tayo ng solusyon. Manalangin. Dalhin natin sa Kanya ang lahat. Hindi lang ang malalaking bagay, kundi pati na rin ang mga maliliit na bumabagabag sa ating isipan. At gawin natin ito ng may pasasalamat. Pasasalamat dahil alam nating nakikinig siya. Pasasalamat dahil alam nating may malasakit siya. Ang kapalit, isang pangako, ang kapayapaan ng Diyos. Hindi ito ordinaryong kapayapaan. Sinasabi sa talata na ito ay higit sa anumang pag-unawa. Ibig sabihin, kahit na ang sitwasyon sa paligid mo ay magulo pa rin, kahit na hindi pa nasasagot ang lahat ng iyong tanong, maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa iyong kalagayan, kundi sa presensya at kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay parang isang matibay na kalasag. Ito ang mag-iingat sa ating puso mula sa takot at sa ating isipan mula sa pag-aalala. Isipin mo na lang, sa gitna ng isang malakas na bagyo, ikaw ay nasa loob ng isang ligtas at matatag na tahanan. Ganyan ang kapayapaan na iniaalok ng Diyos. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat, alalahanin mo ang paanyayang ito. Lumuhod ka, manalangin ka, ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya nang may pasasalamat at tanggapin mo ang kapayapaan na Siya lamang ang makapagbibigay. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang ang pagkawala ng problema, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Sana ay may napulot kayo sa ating pagninilay ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi sa iba na maaaring nangangailangan din nito. Mag-subscribe na rin kayo para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating paglalakbay sa pananampalataya. Hanggang sa muli, manatili tayong nagtitiwala sa kapayapaang nagmumula lamang sa Kanya.